Bayan, magandang hapon po. No, naalarma lamang po ako sa poso na ito. Ang Kuya Ed po. Shout out, NACG. Shout out. Bayan, na nakakuha po ng pansin sa akin si Prime Minister Kenneth Kitaichi at si Marcos. Base rito, ang Pilipinas at ang Japan ay may magandang at matatag na kasunduan. Bayan, baka hindi nyo po alam kung ano po ang nilalaman nito. Ito po yung aming palaging babala regarding po sa proxy war. No? At ito din po ang nilalaman ng mga lihim at sikretong ugnayan ng asong si Brownie at ni Marcos. Bigyan ko po kayo ng point. Ang Russia at ang China ay nagkakaisa, no, kontra Amerika. Ngayon, ang Amerika, ang Japan at ang Taiwan ay nagsasanib puwersa para kalabanin ang China at ang Russia. Klaro po ang nilalaman, kalabanin ang China at ang Russia ng Amerika, Japan at Taiwan. Ngayon po, ang bagay pong ito ay napakasensitibo gaya po ng aming paalala. Dahil pwede po tayong hindi makipagkaisa sa gulo or sa gera. Sila ang nag-aaway. Sila ang may tensyon. Bakit kailangan kalantariin ang tanga nating pamahalaan? Dahil sa personal na interes ng adik at magnanakaw nating Pangulo. Ang lahat pong ito ay isang sarswela para hindi matuloy ang kinatatakutan nila na debut ni BP Sara Duterte. Kung titignan nyo ang sitwasyon sa ibang mainstream media, yung tagapag-ulat balita sa ibang bansa, sa programa ni Ana Malindugoy at saka ni Dr. David Ulalo, no, mga international geopolitics, ay hindi po ito maganda. Dahil nga sa mga sumusunod na sitwasyon. Are we prepared for a war? Tayo ba, ang Pilipinas ba, ay dapat maniwala sa kanilang mga imbento at panloloko para kumampi ang Pilipinas, samantalang ang Pilipinas ay merong internal na programa na dapat sagutin mismo ng pamahalaang ito tungkol sa mga nawawalang pera, tungkol sa sobrang paggamit ng kapangyarihan na hindi naman para sa kanila bagkus ang taong bayan lamang ang naghalal at nagpahiram sa kanila. Ito ba ay klaro at pagpapatibay ng kanilang mga pagtatakip sa kung ano talaga ang tunay na problema? Why if mag-react ang China dahil sa pampipikon ng Amerika, ng Japan at ng Taiwan? When the first ammunitions bullet or any ammunition that being fired ahead, the war will be started. Pangalawang punto, ito ba ay nasasalig at nabigyan ng kapahintulutan ng sambayanan na maitatag ang EDCA rito galing sa Amerika
Dapat ba natin pagkatiwalaan ang Amerika gaya ng ginawa nila sa Ukraine? Pagkatapos ng imbitasyon at panggugoyo nila sa pagngunguso nila ng gera kontra sa Russia, ngayon, para na silang libingan ng bayani? Bagsak ang ekonomiya? Walang matatag na oportunidad pagkain o trabaho? Ganun ba? Ganun ba ang gusto natin mangyari sa ating abang bayan? Hindi po pwede yan na magkagera na walang budget in concern. Meron po yan, may salapi po yung istorya na nakapaloob. Ang Japan na dating lumipol at pumatay sa ating mga magulang nung mga nakaraang pagkakataon. Ang Taiwan na sa atin unang naging palaboy dahil sa pangyayari sa kanilang bansa na pagkatapos din natin tulungan. In exchange ngayon, nagpapauto sila sa Amerika. Kaya po ang sabi sa amin ay anti-Amerika. Hindi po kami anti-Amerika. Kami po ay walang pakialam sa kung ano ang istorya meron sila. Dahil ang tanging kapakanan namin at pangalagaan ay ang ating bansa. Kung sa pagnanais nila ng digmaan, mano pa ay inatupag ang pagdevelop ng likas na yaman natin dito sa Pilipinas, putang inang yan, hindi babagsak ang ating ekonomiya. Bagsak na nga ang ating ekonomiya, nagpapauto ka pa sa mga tanga at gago, kasi tanga at gago ka din, BBM. Hindi mo inisip, kunyari, nag-training ka pa sa Army, sa Ranger, sa Marines, kunyari lang yun eh. Pero hindi mo tinitignan kung ano ang tunay na lalim at kung ano ang tunay na magiging resulta sa inyong mga ginagawa. Sabay palakpakan pa yung mga taong tanga, yung mga pro-BBM, mga loyalista at mga trolls, na maganda ang kanyang ginagawa. Alam nyo ba na ang ginagawa niyang to ay pagsang-ayon tungo sa isang digmaan na klaro? Kapalit ang sinasabi nating oil. Na magpapadala freely ang Japan to support? To support why if kung hindi dumating ang support? Mr. BBM, sana pinag-isipan mo, sana nagkaroon kayo ng appropriate contingent discussion. Pero dahil nga para maitakas nyo rin ang pera na mga nawawala sa inyong malalim na intensyon, lalo na brutally, very viral, lumabas ang 32 billion na insertion sa Kamara na wala sa tamang original na prescription or contingent or agenda ng Senate. Kung pagtutugma-tugmain ang lahat ng yan, ang tawag po dyan ay suliranin. Problema. Hindi po kayo titigil hanggat hindi nai-involve ang bansa natin, ang abang bansa natin, sa isang gera na putang ina, wala naman tayong dapat pakialam. Dahil meron tayo ritong natural resources na po pwedeng bumuhay sa atin. Ang Japan, sa atin lang ding resources sila umaasa. Pero magaling silang gumawa ng samurai. Uso ba samurai ngayon sa gera? Kontra Ripley? Hindi. Ang Taiwan na dating ibakwi sa atin, sa Bataan. Katulad sila ng Vietnamese sa Bataan din. Pagkatapos kalingain, ngayon, eto naman sila. Ang Amerika, we are friend to be dead. Wala ba talagang po pwedeng magsabi sa pamahalaang ito na maghinay-hinay tayo sa mga imbitasyon at mga alok ng mga dayuhan
na kung mababalanse natin ay hindi naman natin kailangan. Ang kailangan po natin ngayon, sa ngayong kasalukuyan, na ang ating ekonomiya ay bagsak, ay ang pag-develop ng ating natural resources. Uulitin ko na naman sa inyo, ang pag-develop ng ating natural resources, gaya po ng ginawa ni Ibrahim Traoré sa kanyang mahal niyang bansa, na maunlad na ngayon. Maunlad na ngayon, na dati noon mas matindi ang korupsyon, merong tumayo, merong tumindig sa kapakanan ng taong bayan at ng bansa. Sa atin, wala. Dahil ang mga bayaning nakaraan, sabi nga nila, kupas na. Kupas na. Sana po bayan maintindihan ng lahat, maintindihan ninyo ano ang nilalaman ng ugnayan na to. And they are always preparing, exercising armed forces to armed forces. Bakit? Tanungin ko kayo, anong pakialam ng Pilipinas sa gera ng Japan? Bakit hindi makigera ang Japan? Ano ang pakialam natin sa gera ng Taiwan? Bakit hindi makagera ang Taiwan? Ano ang pakialam natin sa bansang supot na Amerika para sa kanilang gera? Bakit hindi sila ang makigera na naman? Wala po eh. Wala. Kinakalantari ang putang inang administrasyon natin na ito para makiisa sa digmaan. Wala pong nagbibigay ng magandang advice. Hindi po kami pro-China, hindi po kami pro-Russia. Kami po ay pro-Pilipinas po kami sa kapakanan ng ating mga kababayan at ng mahal natin sa buhay, dahil wala na tayong ibang tahanan kundi ang inang bayan lamang na sinisira ng mga tarantadong iilan